Bago maging superstar ng Indiana Pacers si Paul George ay itong si Danny Granger muna ang siyang star player at bumubuhat noon sa koponan ng Pacers. Hindi naman talaga may kakaila na talagang mahusay ang mamang ito mga idol. Bukod kasi sa matangkad na ito na may height na 6'9" ay all around din ang kanyang opensa. Pumupuntos ito sa ilalim sa mid-range at mapa 3-pointer ay kung makana ito mga idol. May shooting din naman kasi talaga ang mamang ito. Pwede nga natin siyang makumpara noon kay LBJ mga idol dahil pareho sila ng height at all around din ng kanyang opensa. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang nasimulan sa kanyang karera sa NBA, bakit 10 seasons lang ang tinagal nito sa liga? Ano nga ba ang totoong nangyari sa maagang pagre-retiro nito? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng one-time NBA All-Star at 2009 Most Improved Player na si Danny Granger. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2005 NBA draft nang pumasok ang 6'9" forward na si Danny Granger sa NBA. Siya ang 17th overall pick na pinili noon ng koponan ng Indiana Pacers. Well, sa kanyang rookie season ay nakasama niya sa Pacers noon sila Metta World Peace, Peja Stojakovic, Stephen Jackson at Jermaine O'Neal. Well, kahit papano mga idol ay pumapalag ang roster ng Pacers noon. Kaya sa pagpasok ni Granger sa koponan ay ginawa muna siyang backup forward ni Stojakovic. Pero hindi man siya naging starter agad sa koponan ay nabigyan naman ito ng pagkakataon na magkaroon ng mahabang minuto sa loob ng court. Binigyan siya noon ng 22.6 minutes playing time per game. Umaverage naman ito ng 7.9 points at 4.9 rebounds per game. Kaya nakasama nga siya noon sa All-Rookie Second Team. Naging starter din siya sa Rookie Challenge during All-Star Weekend. Kaya kahit papaano ay marami din siyang na-impress sa kanyang rookie season. Well, nakapag-qualify naman sila noon sa playoffs. Yun nga lang ay first round lang nang ilaglag din sila agad ng Brooklyn Nets. 2006-2007 sa kanyang sophomore season nang gawin na siyang starter ng koponan. Trinade na kasi ng Pacers noon si Stojakovic kaya nabigay kay Granger ang pwesto bilang starter. Pero eto na din ang simula ng kanyang pagpapakitang gilas noon mga idol. Tumalon sa 14 points per game ang kanyang stats sa kanyang buong 82 games. Well, ang malupit pa dito mga idol, siya ay nagkaroon ng 110 3-pointers made na pinangunahan ng kanilang koponan sa 3-point field goal. Ngunit sa season ito, ang simula na din pala ng kanilang kaalatan sa postseason game. Dahil kung makikita nyo dito sa playoffs history nila mga idol ay 4 consecutive seasons silang hindi nakakapag-qualify sa playoffs noon. 2008-2009 season, ito ang kanyang pang-apat na season sa liga. Sa season ito nang makasama na sa roster ng Pacers ang rookie big man na 7'2" na si Roy Hibbert. Pero sa season ding ito ang masasabi natin ng pinakamagandang nailaro noon ni Danny Granger sa kanyang buong karera mga idol. Dahil dito niya nakuha ang kanyang career high average sa kanyang karera matapos siyang umaverage dito ng 25.8 points per game, 5.1 rebounds at 1.4 blocks per game. Kaya dahil dito siya ang itinanghal noon na 2009 NBA Most Improved Player of the Year. Ito din ang kanyang una tuling NBA All-Star appearance mga idol dahil isang beses lang siyang nakasama sa All-Star Game. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap na buhati ng koponan para maitawid ito sa playoffs ay nabigo pa rin siya dahil pumwesto sila noon sa 9th seed at dahil dito ay nakuha nga nila ang kanilang 4th consecutive non-playoff appearance. Ngunit tinalat man ito sa liga ng NBA ay napabilang naman siya noon sa Team USA sa FIBA World Cup. Sila ang nakapag-uwi naman noon sa gintong medalya kaya kahit papano naman mga idol ay may na-achieve itong si Danny Granger. 2010-2011 season nang makasama na din niya ang tutulong sa kanya sa opensa. Ito ay walang iba kundi ang rookie pa lang noon na si Paul George. Well, pwede nating sabihin na nabuo dito ang big three ng Pacers na pinamumunuan ni Paul George, Roy Hibbert at Danny Granger. At dahil nakasama na nga niya ang dalawang tutulong sa kanya kaya naman mas lalong ginanahan itong si Granger sa season ito. Pinangunahan pa rin naman niya ang koponan noon na uma-average ng 20.5 points per game. Kaya after 4 consecutive season na di sila nakakapasok sa playoffs sa pangalawang pagkakataon ng kanyang karera sa tulong ni PG-13 at Roy Hibbert ay nakatawid na nga noon ng Pacers sa NBA playoffs. Pero guess what mga idol, dahil another disappointing playoffs na naman ang naramdaman dito ni Granger. First round lang kasi noon kontra Chicago Bulls ay nalaglag agad sila. Hindi sumapat ang kanyang 22 points per game sa serye nilang yun. Ang masaklap pa ay isang beses lang ang pinanalo nila sa Bulls pero next season lang mga idol, 2011-2012 season ay pinagpatuloy ng Pacers ang kanilang magandang nilalaro sa regular season. Pumwesto na sila dito sa 3rd seed kaya naman muli nga silang nakapasok sa playoffs at sa pagkakataong ito
ay hindi na sila pumayag pa na malaglag sa round 1 dahil muntikan lang naman nilang walisin noon ang koponan ng Orlando Magic, kaya naman naka-advance nga sila noon sa semis. Ngunit sa semifinals na makaharap nga nila ang naghahari sa East noon ang Miami Heat na pinamumunuan ng kanilang victory na sila Bosh Wade at LeBron James. Ito ang kanilang unang tapatan ng Heat noon na naging tinik para sa Pacers na makatawid sa NBA Finals. Well, kahit papano naman ay pinalaga nila ang Miami Heat noon mga idol, pero hindi pa din sumapat para makapag-advance sila sa East Finals dahil tinalo sila ng Miami Heat noon na umabot lang sa Game 6. Talagang bit-bit pa rin ni Granger ang kaalatan mga idol, pero hindi pa dyan natatapos, at ito na nga ang sagot kung bakit napaaga ang pagre-retiro nito sa liga. Nababago din pala sa kanyang laruan dahil bago magsimula ang 2012-2013 season na magtamo ng injury itong si Danny Granger, siya ay nagkaroon ng tendinosis sa kanyang kaliwang tuhod. Well, base sa aking pananaliksik mga idol ay talagang masasabi nating isang malubhang injury ito para sa mga basketball player dahil ultimo ang simpleng paggalaw ng kanilang tuhod ay nakakaramdam agad sila ng pananakit nito. Pangalawa ay nangangailangan ito ng mahabang panahon para maghilom ang tendon. Kaya naman sa pagsisimula nga ng season ng 2012-2013 ay hindi siya nakalaro ng first 55 games. February 23, 2013 na makabalik siya sa laro, pero hindi pa din siya 100% ang kanyang recovery mga idol. Kaya after 5 games lang ay na-ruled out na nga ito for the rest of the season. At April 2013 na mag-undergo na nga siya sa isang surgery. Well, sayang lang din mga idol dahil sa season ito na makarating pa naman sila hanggang Eastern Conference Finals na nakaharap muli ang Miami Heat. Natalo nga lang sila pero umabot ito ng Game 7 mga idol ha. Well, kung nandun lang si Danny Granger at healthy ay posibleng makatalo nga nila ang Heat noon at makarating pa sa NBA Finals. Eto pa mga idol, sa pagsisimula ng 2013-2014 season na hindi na naman nakalaro itong si Granger ng first 25 games dahil nagtamo naman siya ng strained left calf. December 30, 2013 na makabalik ito sa laro, nakatanggap pa ito ng standing ovation sa kanyang pagbabalik, pero mukhang hindi na naayon ang panahon para kay Granger mga idol dahil after ng kanyang 29 games ay bumagsak na ang performance nito. Umaverage na lang siya ng 8.3 points per game. Ito'y dahil binago na din ang kanyang injury ang kanyang mahusay na laruan dati mga idol. Kaya February 20, 2014 nang i-trade na nga siya ng Pacers papuntang Philadelphia 76ers. Nakalaunan ay binout out din siya ng pili, pero pinagbuksan at pinapirma naman siya ng Los Angeles Clippers sa remaining ng 2014-2015 season. Yun nga lang ay 12 games lang ang kanyang nailaro na umaverage lang ng 8 points per game. Hindi na nga siya nabigyan pa noon ng contract extension ng Clippers mga idol, kaya 2014-2015 season ay ang huling season na ni Danny Granger sa liga ng NBA. Nakapirma pa siya noon sa koponan ng Miami Heat. 30 games lang ang kanyang nailaro sa Heat pero bumagsak na sa 6.3 points per game ang kanyang output. At sa kalagitnaan ng season nang i-trade na naman siya sa Phoenix Suns, ngunit dahil sa kanyang problema sa tuhod ay hindi siya nakalaro sa koponan ng Suns, kaya trinade na lang siya papuntang Detroit Pistons. Nakalaunan nga ay winave na nga din nila ito, at after ng pag-wave sa kanya ay tuluyan na din nagretiro ang 32 years old noon na si Danny Granger. Tumagal lang ng 10 seasons ang kanyang karera sa NBA, pero ang malaking tanong dyan mga idol, what if na hindi nagka-injury itong si Danny Granger? Magiging isa kaya ito sa mga superstars sa liga ng NBA?